Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Paulo Diaz. Ako naman si Divine Feliciano. At ito ang The Prime Feed. Iba-iba ang mukha ng buhay. Minsan masaya, minsan malungkot. Minsan madali, minsan mahirap. Pero sa kabuuan, nangangarap ang bawat isa sa ating magkaroon ng magandang bukas. Kumakayod ng husto, makamit lamang ang pangarap. Pero ano nga ba ang hirap na pinagdadaanan ng mga ordinaryong mamamayan? Ang mga sakit at problemang kanilang dinadanas at dadanasin pa upang mabuhay ng marangal ang kanilang pamilya. Maraming mga katanungan ang naglalaro sa ating kaisipan. Mabibigyan lamang ito ng kasagutan kung tayo mismo ang nasa sitwasyong ito. Ngayon, samahan niyo kami sa aming programang magpapakita sa tunay na hamon ng buhay. Trabaho nila, kaya ko ba? Ito ang Baklaran, punong-puno ng mga taong may kanya-kanyang pinagkakabalahan, larawan ng isang mundong kailangan ng sikap at pakikibaka. Halos lahat ay may misyong kailangang matupad. Pero sa kabila nito, mayroon pa rin isang katotohanang hindi kayang itago: kahirapan. Paano ka nga ba aahon dito? Ang magtrabaho ng walang humpay kahit hindi sigurado ang tagumpay? Pero ano nga ba ang tagumpay? Ang pagkakaroon ng maraming salapi o mamuhay ng malinis at marangal? Payos ko yung tali, payong! Boss, payong boss! Online ka! Sa unang tingin, mahirap at nakakapagod ang hanap buhay ng mga pedicab drivers. Nagtatrabaho sila umulan man o umaraw. Sumasabay sa magulong daloy ng lansangan at di alintana ang mga aksidenteng posibleng mangyari. Alam ko ang trabahong ito ay nangangailangan ng ibayong tiyaga at pasensya. Sa araw na ito, susubukan ko ang isang trabahong kailan may hindi ko pa nararanasan. Ngayong araw na to, susubukan ko maging isang pedicab driver. May mga bagay ako na dapat paghandaan, kaya naman nagdala ako ng kapote dahil umuulan ngayon. Nagsuot din ako ng short para akma dun sa trabahong gagawin ko. Medyo kinakabahan ako kasi unang beses kong gagawin yung trabahong ito. Pero sa tingin nyo kaya, kakayanin ko? Samahan nyo ko para malaman natin yung kasagutan dito. Dahil yung pagiging isang pedicab driver, ngayon ko pa lang talaga mararanasan. Tara! Halos isang oras na ako naghihintay dito pero matumal pa rin yung pasahero. Ang hirap talaga maging isang pedicab driver. Sa konting barya, kailangan talaga mahaba yung pasensya mo. Manong, talaga bang matumal ngayong araw na to? Paano ba tayo? Dito lang. Ay, salamat. May unang pasahero na rin ako. Papunta daw siya ng Dimasalang. Hindi ko pa alam yung lugar na yun, pero susubukan natin alamin. Paano ba ito? Okay? Hindi marunong. Anong ganda? Uy, baka may natutulog sa loob. Ayun, lagi dito! Libre, no? Hindi ko talaga makontrol, kaya ko parang bisikleta lang. Medyo mahirap lang ngayon kasi umuulan, pero kakayanin ko yan. Manong, saan po ba ulit tayo? Dimasalang. Dimasalang. Pag natuto ka pala nito, parang
Parang andali lang, pero siguro yung mga pedicab driver talaga, kung maghapon ka magaganito, kahit ako susuko. Tapos yung bayad lang sa'yo maliit. Kung malayo-layo pa yun. Manong, malapit na po ba tayo? Dito lang po. Para na lang sa tabi. Ito na. Kanto na daw. Dito lang po. Oh, unang kita ko to. 10 pesos. Siyempre, babalik na tayo doon para umawali ng pasahero. Malayo din yung pinasada ko, pero 10 pesos. Nung una, hindi ko inaasahan na makakaya ko pala yung trabaho yun. Siyempre, binigyan ako ng pagkakataon mag-aral, saka iba naman yung buhay ko sa buhay nila. So, hindi ko inaasahan na magiging pedicab driver ako for that day. Siyempre, hamon sa akin yun, kaya ginawa ko. Akala ko nung una, madali lang yun. Ano ba ang pakialam ko doon? Pag nakikita ko sila, may sarili silang buhay. Kung ano yung ginagawa nila doon, wala na ako doon, di ba? So wala akong background dun sa trabaho yon. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon, paano sila kumikita doon, sapat ba yung kinikita nila. And then tinry ko. Upang lubusang ko maintindihan ang buhay ng isang pedicab driver, sinamahan ko si Mang Alex dito sa kanyang tahanan sa bagong sikat Baclaran, Parañaque City. Ang hirap talaga ng trabahong to. Hindi pwede ang tatamad-tamad. Sa konting bariyang kinikita, ay ang pagod at hirap sa gitna ng lansangan. Padyak dito, padyak doon. Hindi dapat maantala ang paggawa kahit sa matinding init ng araw. Mababasa po talaga yung paa. Hindi pa sapat ang maranasan ko ang trabahong ito. Ano nga ba ang totoong buhay ng mga pedicab driver? Paano ba nila pinagkakasya ang maliit na sahod panusto sa kanilang mga pangangailangan? Ingat! Kaya may sipisi ako mga. Hindi, ako kagad nyo. Sa bawat pasaherong kanilang hinahatid, sa bawat padyak na kanilang inaalay, ay ang pag-asang balang araw ay makakaahon din sila sa kahirapan. Masarabas nyo, misis. Katulad ni Mang Alex, gagawin ng lahat mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Simple man at ordinaryo ang mga mithiing ito, pero nagpapakita sa tunay na kahulugan ng tiyaga at pagmamahal. So, ito na yung bahay ni Alex. Pasok tayo. Nakatutuwang isipin na sa kabila ng mga problemang kanilang hinaharap, may ngiti pa ring sumisilay sa kanilang mga labi. Kulang man minsan sa material na kayamanan, hindi naman kinakapos ang kanilang pusong may pangarap at ambisyon. Magkano po yung kinikita nyo sa isang pasada po? Sapat po ba yung para bubuhay ng ganito kalaking pamilya? Sapat yun dahil kinikita ko para arawas ko yung pamilya ko. Tapos ito, kinikita ko rin talaga maghanap buhay para kaya ng araw-araw. Hindi pa sapat yung kinikita ko sa ikap. Tama na sa pagkain namin. So, utang na lang ako para ipagamot ko na yung mga ko. Kapag po ba, po, hindi naman po natin may iwasan na magkaroon ng ilang aksidente o sa pagiging pedicab driver nyo o sa pamilya nyo, nakakapunta po ba kayo dun sa mga ospital na kahit po pang publiko o pang privado? Baka ako nakakaalipin. Sa kinikita nyo po, sapat lang po na ibuhay o sapat lang po na natustusan yung pagkain sa araw-araw? Araw-araw, kasi na yung Kinakapos din po. minsan kinakapos ko.
wala na po talagang nakalaan para sa mga ganun. Wala yung kinikita ko sa araw-araw na lang. Siyempre po lahat po ng tao, kahit po ako, may pangarap din po ako sa buhay. Hindi ko man po nararanasan yung nararanasan nyo ngayon. Tao pa rin po ako na may pangarap at may gustong abutin sa buhay. Kayo po na nasa ganyang kalagayan, ano po ba yung nais nyo pang maabot o pangarap nyo sa buhay, ilang pagbabago gusto nyo mangyari? Hindi lamang sa sarili nyo, pati na rin sa pamilya. Gusto ko lang, bigyan ng nagpuaso ng pag-aral ko. Pagtapos sila. Pag may sakit siya, nangiram niya lang lakad na. Sana laging malakas siya. Pumunta ako dun sa tahanan ni Mang Alex. Si Mang Alex yung pinaltan ko dun sa araw ng yon bilang pedicab driver. Pumunta ako dun sa bahay niya at doon ko nakita na kung ano ba yung tunay na larawan ng buhay niya. Bago ako makapasok doon, dumaan muna ako doon sa isang eskinita na talagang bang-baha ng itim na tubig, mabaho, lahat na yata ng basura makikita mo doon, mainit, masikip. Pero tiniis ko yun para malaman ko talaga yung sagot doon sa mga tanong sa sarili ko na anong klaseng buhay ang meron si Mang Alex. Ang tunay na tao, makikita mo hindi doon sa kung anong klaseng trabaho meron siya, kung anong klaseng tirahan ang pinapanuluyan niya, kung anong klaseng surroundings o environment yung kinabibilangan niya, kundi kung paano siya makasalamuha sa tao, paano siya humarap dun sa mga hamon na sa kabila ng kahirapan niya, patuloy pa rin siya nabubuhay at hindi nawawalan ng pag-asa. Habang pinag-aralaw ko, Diyos na ang bahala sa amin. Aalis na ako dito sa bagong sikat. Dala ang aral ng buhay ni Mang Alex na kailan may hindi ko malilimutan. Tunay na isang magandang inspirasyon para sa ating lahat ang buhay ni Mang Alex. Higit pa sa pagiging pedicab driver ay isang huwarang amang nagmamahal sa kanyang pamilya. Ako po si Jonathan Collado para sa The Prime Beat.